Congratulations sa'yo, buntis ka, at 3 kambal pa. Sa ngayon, malusog naman ang mga babi. Hindi ba niya sinabi na hindi siya mabubuntis? Ma, Huwag tawaging Emma, hindi kita totoong ina. Inalagaan kita ng ganito katagal para sa araw. Kuya Biao, nailigay na ang laha. Pwede nyo nang i-check ang mga kalakal. Galante ka, salamat Kuya Bialo. ma, Santeo Magsasimula, ikaw ang magdesisyon. Lola, Zhou Jinghuai, kailan titigilan ang kalakahang ida? abala sa negosyo. Sino ang bulag na ganoon kahirap makipagkwentuhan? Ako na ang bahala sa kanya. May problema tayo sa kakaunting anak at pabaya ka pa rin. Trenta ka na. Sa kalagayan mo, sinong prominenteng pamilya ang gugustong ipakasal ang anak nila sa atin? Kung gayon ayos lang, Lola, hindi tayo magpapakasal. Sa bagay, wala naman akong planong magpakasal. Alam, Naku naman. Quiet. umalis ka. Tulungan mo ako. Nagka-edad ka na ba? nagkaedad na. Pagain ka. Hindi ko na kaya makaroon ng anak. Hindi ako mabubuntis. Di ba sabi niya, hindi raw mabubuntis? Kailangan ng pirma ng kamag-anak para sa operasyon. Tawagan mo na lang sila. Doctor, Nasa hustong bulang na ako, pwede bang ako na lang ang pumirma? Kaklase. Hindi biro ang pagpalaglag na operasyon, at ang gastos nito ay hindi kaya ng isang estudyante. Bibigyan kita ng sulat para pag-usapan mo sa pamilya mo. Mga anak, hindi kayang suportahan ni mama kahit ang sarili niya, lalo na kayo. ABA. Jinghuai nadakate ko. Siya yan. Si Jiang Wei ay isang babayro. Siguro ay ayaw niya magkaroon na anak sa akin. Di naman siya matang, pero laging mabilis tumakbo. Ete, narinig ko na ang mga babae sa tabi ni Zhao Jinghuai. Wala pa raw tumagal ng 3 buwan. Ikaw, 4 na buwan na. Kung makaisip ka lang ng paraan na magdala ng tagapagmana ng pamilya Zhao, tiyak na ikaw ang magiging asawa ni Zhao. Akala mo ba ay ko? Ete, ang tao ang gumagawa ng paraan. Narinig mo na ba ang tungkol sa borrowed sperm? Basta, time pera, darating din ang Batangyan. Akala mo ba hindi ko naisip ang paraang yan?
Huwag ka magkakamaling isipin, ni hindi nga siya humahalik, paano pa kaya ang iba pang bagay? Nagtanong-tanong na ako, at totoong ka, ni hindi niya hinalikan ang kahit sinong babae. Sabi may germophobia, hindi sanay humalik. Saan ka kumuha ng lakas ng loob na ibuhos ang alak sa akin? Alam mo, Piesa. Pasensya na. Aksidente lang. Nagkaroon ka yata ng tapang, nangahas kang galitin si Bibi. Su, hindi mo ba alam dapat humingi ka ng tawad? Bibi, Su, maawa ka na sa amin. Pag sinabi mo to kay Ji Huey, hindi na mabubuksan ang barko. Kung alam mo ang pagkakakilanlan ko, dapat alam mo kung paano mo ako mapapalugod. Wow, Manager, ako lang. natanggal ka sa trabaho. Bibi, Su, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Huwag niyo akong tanggalin. Kailangan ko ang trabahong ito. Huwag mong hawakan ako ng marurumi mong kamay. Awas. Anaku, why? Why? Ang tao ko, ang lakas ng loob mong galawin. Why? Ang tao ko, ang lakas ng loob mong galawin. Sino ang Ahway, ito yung clumsy na waiter na accidenting nakabanga kay Miss Su. Pero walang problema, huwag kang mag-alala. Sinisante ko na siya. Lahat ng pinsalang nagawa ngayong gabi, ibabawas ko na sa sweldo niya. Ang todo. Jinghuai. Itong damit, ikaw ang bagong bili para sa akin. Ang saya ng date natin, nawala dahil sa kanya. Shin Ziamo? Tito, basuran ba ito? Kahit anong basura tinatangga, ayusin ka o agad. Tama si Huway, sa pag-hire natin sa hinaharap, dapat maingat tayo. Huwag hayaang madumihan ng ganitong klase ang Diyos. Una, ang mga waiter ng juice, hindi basta sinuman ang makukuha. Gusto mo na naman tumakas. Tanggal ka na. Ayaw kong makita ka uli sa Juez sa loob ng 1 minuto. Hoy, hindi ganito, nagamali, KO ito. Jinghuai, ang mga taong nagsisipa ng iba para maangat, matagal nang tanggalin. Nandito na ang mga kaibigan natin. Pasok na tayo. Alam ko na hindi ka magagalit sa akin dahil lang dito. Suhui. Simulan na yon. Ang relasyon natin. Tapos na. Jinghuai. Bitawan mo, AKO. Bitawan mo ako, ang bag ko. Yui na, AKO. Nasaan ang bag ko? Anong gusto mong gawin? Lahat ng parte mo nakita ko na. Ano sa tingin mo gusto kong gawin? Hindi mo alam. Huwag kang lumapit. Ang kutsilyo ay hindi humihingi ng paumanhin. Halika! Bada, alam mo ba kung saan ito? Nagtrabaho ka dito bilang wait. Gusto mo ng isa pang tulong? Nagaingat, AKO. Why? Hindi ko sinasadya ang nangyari noon. Kung talagang iniinda mo, nangangako ako na hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Kasalanan ko ang nangyari gabing iyo. Ano nang gusto mo? Sabihin mo lang. Tapos na, isang araw na akong di kumakain. Sinawawang masama kay baby, di ba? Why? Gusto ko ng isa. 1 bilyon. Bata ngayon, walang preno sa paghingi. Kain ng pandesal. Ginunue, Ange Gataninho. Salamat. Tama na ito. Sapat na, maliit lang ang sikmura ko.
Bata ka pa, pwede kang humiling na mas marami. Sa totoo, mukhang hindi ganoon nakakatakot si Zhao Jinghui gaya ng sabi nila. Maaring matanggap niya ang presensya niya. Ginoong Huwei, impormasyon tungkol sa bidding ng lupa sa labas ng Maynila. Morona, kailan nangyari ito? Alam na niya lahat. Dinala na nila ang proposal. Sabi nila, basta gusto mo, formalidad lang ang bidding. Ang pamilya Zhao ay hindi tatanggap ng hindi karapat-dapat. Ano ang gagawin natin sa proposal? Hanap tayo ng oras para Gusto niyang ipalaglag ang bata. Gusto niyang ipalaglag ang bata. nanginginig sa lamig. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito, hindi ko sinasadya na istorbohin kayo. Napakahalaga, kailangan ka na matanda ngayon. Kung may kailangan ka, siya na bahala. Plano mo bang ipalaglag ang bata? Relax lang, kuya. Sa mga problema mo sa babae, magaling talaga ako. Huwag kang matakot sa bata. Kahit anong gusto niya, okay lang. Kuya, para lang masira ang reputasyon mo, kaya mo talaga kahit ano. Bata pa ang pinatulan mo. Sis, diretso tu. Sabihin mo, magkano gusto mo? Hindi kita pababayaan na masaktan. Ano? Ayaw mo ng pera? Anak Kyoto. 3 buhay ito. Paano nila may dedesisyonan ang buhay nila sa ilang salita lang? Hindi nga ba? Matandang ginang. Lola, okay ka lang BA. Lola, hindi ka ba nagsasawa sa estilo mong yan? Ako, Hindi mahalaga luma, basta efektibo. Ikaw. Halika rito, lumuhod ka. ano na naman nagawa kayo? Zhao Jinghui, tigilan mo yang pagpapatawa. Alam mo kung anong ginawa mo. Akala ko ba lahat ng ginagawa ko mali? Paano nagawang magpalaki ng pamilya Zhao ko ng isang taong walang kwentang tulad mo? Paano mo nagawang hawakan ang batang babae na kabata? Kung hindi kita mabubugbog hanggang mamatay ngayon, wala akong makakaharap na mukha ang mga ninuno ng pamilyang Zhao. Nakilala mo ako ng napakadali. Lola, hindi ko kinikilala ang nangyari noon. Sa pagkakataong ito, inaamin ko. Dati kang pilyo, pero may hangganan naman. Papatain kita. Akala ko ayaw mo lang magpakasal at balang araw magbabago rin ang isip mo. Paano mo inasar ang batang babae? Zhao Jinghui, nilalabag mo ang batas. Matanda na si Lola. Kakapasok mo lang sa adulto, di ka makapaghintay. Lola. Batang babae na tulog kasama ni Uncle. Buntis. At 3 kambal. 3 kambal. Ano ang sinabi mo? O, siya'y buntis. Anak mo ang 3. Hindi ka naniniwala? Ipapakita ko sa'yo. Lola, alam ko na, yung nagsasabing ang pamilya Zhao ay hindi kayang magkaanak ay isang huwad na doktor, di ba? Nakikita mo ba ang kapatid ng asawa mo na nagbigay ng 3 anak sa'yo? Oh my! Salamat sa Diyos, sa wakas nabasag na ang sumpa ng pagkasingle ng pamilya, Zhao sa loob ng isang siglo. Ha ha ha! Shin Zimo. Alam mo ba kung ilang ulit na kaming tumanggap ng ganitong uri ng ulat sa isang taon? Bagamat ang pamilya Zhao natin ay may mga anak sa bawat henerasyon. Pero bata, kailangan mo ng tiwala sa sarili mo. Zhao Jinghui, ang mga anak ng pamilya Zhao ay hindi dapat magpalaboy sa labas. Dalhin mo agad pabalik ang mga apo ko, pati ang manugang ko. Saan galing ang manugang mo? Ay naku, wala akong pakialam dahil nagdadala ng dugo ng pamilya Zhao, isa siyang bayani at magiging pinuno ng pamilya sa hinaharap. Ikaw, bukas pumunta at kunin ang sertipiko kasama niya. Ang batang ito dapat maayos na ipinanganak sa pamilya Zhao. Lola, hindi pa natin alam kung totoo ito o hindi. Kunin ang record ng medical ni Chu Zhenjian. Oo. Lola, kung siya ay totoong buntis, kukunin ko ang bata. Pero tungkol sa kanya, hindi siya pwede sa pamilya. Ikaw, talagang pinapalungkot mo ako. Hindi na kontento sa pera, ginamit ang pagbubuntis para linlangin ang tao. Minalid mo talaga ang kunehong ito. Pasensya na, mga sanggol.
Kasalanan ni nanay kung bakit siya walang ginit. Ayaw ko talagang matulad ka sa akin. Ipinanganak sa gitna ng kawalan na inaasahan. Tapos parang expired na produkto. Itinapon nila ito. Pasyente BLG, 18, Chuzenzen, mangyaring tumuloy sa unang bintana. Kamusta? Operasyon sa pagpapalaglag. 3,000 ang bayad. Paano ko ito babayaran? Magcard ka na lang. Walang sapat na pundo. Walang sapat na pundo, kaibigan. Aba, sa card mo walang 3,000. Kahit 3 piso wala. Impossible yan. Impossible yan. Walang sapat na pundo. Narinig mo ba? Hindi dapat ganito. Ang student loan ko dapat kumasok na ngayon. Bukod pa diyan, may trabaho naman ako, pumapasok ang sweldo. Haki check yulit siyang. Sino na? Ano bang pinagagawa mo? Huwag sayangin ang oras ko. Walang pera, umali ka na. Nakakeni. Nazaon ka ba? Hindi ka pa umuwi para magluto. Gutom na ang kapatid mo. Alam kayo na ama. Halika anak, kumain ka ng ubas. Matami ba? Kung gusto mo, bibilhan kita ulit niyan. Lumalaki ang kapatid mo. Bakit walang kwenta ang binili mong gulay? Gusto mo ba siyang magutom? Sa tingin ko, itinatago mo ang pera para hindi ko magastos. Wag yangat, alisin ang kamay mo. Hindi ko sinasabi. Ang bagong model ng Apple phone ay maganda gamitin. Ma, bilan mo NG Computer. Ang mabuting anak, anuman ang gusto, binibili ng nanay. Saan ka kumuha ng pera? Para sa bagong cellphone, syempre sa iyong student loan. Oh, huwag mo akong sisihin, binilhan kita ng cellphone. Di ba may natira pang 2 piso at 8 sentimos sa'yo pagkatapos ng bili? Pambayad ko sa tuition iyon. Utang iyon na kailangang bayaran. Hindi ko na inintindi yan. Sumama ka sa akin ngayon, iuwi mo siya agad. Bill is in MO. Anak, Kenji Daga, paano makipag-usap sa kapatid mo? Ma, please naman. Pambayad yun yung tuition kayo. Hindi naman ako ang tunay na nanay. Gusto mo ng awa? Humingi ka sa namatay mong nanay. Huwag akong istorbohin. Kung hindi mo lang. Sinira ang Dell kay Big Brother Biao. Mabibili ko cellphone, computer, at bahay. Akin ang perang yan. Gusto mo ng pera? Tanyo mo, NGAyon gitsura mo. Kahit ibigay kita sa lalaki, wala kang kikitain. Pero maraming paraan pa kumita ng pera. Saan ba tayo pupunta? Anong lugar to? Huwag nang magsalita. Anong gawain ang kailangan dito? Ayaw ko pumunta. Gusto mo pang tumakas? Ang dami mong sinasabi. Gusto mo pa ba ang student loan mo? Tara. Doc, kamusta? Kami ang ipinadala ni Wang. Ilang taong ka na? Anong natapos mo? Ayaw mo bang gawin ngayon? Galing ako sa Jinghai University. Pwede akong magsimula ngayon. Oy, Doc. Narinig ko double raw ang presyo rito para sa mga estudyante. AMM saan itlog 5,000, pagkuha pagbayad. Sige. Mabenta ng itlog, hindi ko ibebenta. Gusto pang tumakas. Nakapaso na gusto pang umalis. Hindi mo ibebenta, wala akong pera pang gastos. Pirma. Hindi kayo pipermahan. Nagbubuntis ako. Nagbubuntis ka. Nagbubuntis. Pasensya na hindi ko matatanggap itong transaksyong ito. Ako. Paanong nawala ang 50,000 ko? Ikaw na babae, sabihin mo, kanino ang dinadala mo? Wala kang kwenta. Nalugi ako. Alam mo ba? Pinalaki kita ng maraming taon, akala ko makakakuha na ako ng pera mula sa'yo, tapos sinira lahat ng maliit na palpak. Hindi pwede yan. Kailangan bayaran ni lalaki. Hindi pwede magpadaan sa 2 demonyo. Ang dowry dapat 500,000. O, at ang ginastos sa pagpapalaki ay 500,000 pa. Sino ba talaga ang lalaking yan? Tignan ko kung sino ang hampas lupa na yan na mantinding gulo sa akin. Toto, bunte si Chu Jensen NG Triplet. Triplets. Toto BA triplets na. Zhao Jinghuai, alam mo kung gaano kahirap ang Zhao family sa pagkakaroon ng anak, di ba? Kung hindi mo siya ibabalik sa akin, huwag ka nang bumalik dito. Naisen siya. Alam ko si Chu Zhenchen umagang nasa ospital. Dahil sa kulang ang pera sa card, itinulak siya palabas. Ngayon di ko alam na saan siya. Kulang ang balance. Hindi mo siya binigyan ng Anong pera? Ibinigay ko sa kanya ang card ko, pero itinulak niya ako at tumakbo. Natagpuan ko pa nga ang ultrasound report sa lupa. hanapin ang buong Jinghai. Kailangan natin siya. Oo. Hindi siya mabuting asawa. Siya ang nagligtas sa akin ng gabing iyon. Kung hindi mo sasabihin kung sino ka, sisiguraduhin kung hindi ka alis sa bahay ngayon. Kung gusto mong makipag-away, lumabas ka. Huwag dumihan ang lugar ko.
Oy doktor, dapat ay kaya nyo nang magpalaglag dito, di ba? Ganito ang gagawin ninyo, alisin ninyo ang bastard baby na nasa tiyan niya ngayon din. Sage, halika rito sa operating table. Salama, Doc. Wach. Ayos ka lang, magpakabait ka. Huwag gumalaw. Bitawan mo ako. Zhou Jinghuai, AMA ang bata. Si Zhao Jinghuai, pamilyar pinakamayaman sa Jinghai. Chu Zenzhen, gaano pa kasaya si Hui Xiao sa larong ito? Hindi siya maglalaro ng ganito sa'yo, di ba? Kung ang anak mong ito ay talagang kay MR Huay, bakit ka pa nandito sa lugar na to? Mas mabuting mag-isip-isip ka, kundi ikaw rin ang mahihirapan. Hawakan niyo siya. Chu Zenzhen, Inyanji Mo Yan. Ipapadala ko ang walang hiyang nasa tiyan mo sa hukay ngayon. Aya. Sino ang maglalakas loob na hawakan ang asawa kong si Zhao Jingshun? Sino ang maglalakas loob na hawakan si Zhao Jingwei? Zhou Jinghuai. Yue. Master Huay, ito'y dahil sa babaeng ito. May karelasyon siya, nabuntis, at A-frame ka. Tinutulungan ka lang ng anak ko, turuan siya ng leksyon. Master Huay, sinabi pa nga ng babaeng ito na ang anak sa labas sa tiyan niya ay sa'yo. Paano nangyari iyon? Sampao. Taas. Zhou Jinghuai. Huwag umiyak, nandito para sunduin ka pauwi. Zhou Jinghuai. Dugo. Bata. Sila ang nagpalabas ng dugo niya. Babayaran ko sila ng sobra-sobra. Zi Huai Ye. Halika rito. Lumapit ka. Anak, tingnan mo ako. Ange Saki. Magkano ang dugo na lumabas sa kanya? Ganoon din dapat sa kanila. Ah, Mr. Huay. Masyado pang bata ang misis at triplets pa ang dala niya. Mapapagod siya ng husto sa hinahara. Uncle. Ang bata-bata niya, pero may 3 anak ko sa tiyan niya. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ayoko. Ang gamot pampabuo ay mawawala ng bisa kapag malami. Kung ayaw mo, Pampabuo. Nagamit. Hindi niya tatanggalin ang anak natin.
Sabi ng doktor, akalabas mo ng dugo, kailangan mong inumin ito. Pero pinapangako ko sa minsan lang to, mula ngayon, wala nang makakapanakit sa'yo at sa bata. Hindi mo pala ayaw sila. Bakit naman ayaw ng mga anak ko? Handa na ang tiyo. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Tawagin mo ang tao. Hello po, tiyo. Ang pangalan ko ay Kinzimo, apo ng lola ng Huwei. Pamilya na tayo, tawagin mo lang ako kung may kailangan. Huwag mo akong tawaging ganon, hindi ako mali. Ay naku, tiyo. May dating pang suwerte sa iyo. Ako ba? Sa hinaharap makakapag-aral pa ba ako? Simula ngayon lilipat ka sa bahay ng pamilya Zhao. Sila na bahala sa lahat ng kailangan mo, kasama na ang pag-aaral. Pasensya na. Nung gabi na iyon, malakas ang loob mong bumangga sa akin. Masikip Hindi naman. huwag ka nang maglakad sa likod ko lagi. Naghahanap ako ng asawa, hindi ng assistant. Sakay na. Anong iniisip mo sa murang edad? Gumiri, PA siya kanina? Ang kilalang si Huwei. Nag-Jairi? Saan tayo pupunta? Sa municipal office. Kukunin ang sertipiko. Kukunin ang certificate. Walang anak sa labas ang pamilya Zhao. Dapat ay bibigyan niya lang ng tama at legal na pagkakakilanlan ang bata, di ba? Sa edad na 20, nagpakasal ako sa pinakasikat na lalaking palikero sa Jingrai, si Huwei. Alam ko naman, ginagawa mo to para sa bata. Pagkapanganak ng bata, pwede tayong mag-divorce kahit kailan. Bahala, AKO, SA Mayor, estudyante ka, para saan ang Maria? Ang marriage certificate pwede yatang magdagdag ng points sa school. Anong tinawag mo sa akin? Waya. Lahat sila, ganito ang tawag sa'yo. Tawag na Huwei ay para sa iba. Hindi bagay tawagin mo akong ganyan. O baka sa edad mo, gusto mong tawagin ang asawa mo. Yi, Eh hindi ko gusto. Jingjing Huai. umuwi na tayo. Huai Yi. Jing Huai. Bilisan mo, ibaba mo na ako. Ang daming tao dito, makikita mo din. Magandang araw, madam. Magandang araw, madam. Zhou Jinghuai Masaido Kong walang galing nayan. Ibaba mo AKO. Sa matandang madam, huwag niyo pong sisihin si Huwei, tinutulungan lang niya ako. Lola, Mukhang may pagkaasawa ka na din naman. Kamusta Manugang? Mula ngayon, tayo'y isang pamilya na talaga. Pasensya ka na, napakaganda mong dalaga ay ikakasal sa ganitong 30 taong gulang na hindi seryoso na sobra na. Hindi ako nagdurusa Madam Zhao dahil sa punong ginoo. Ako at ang Tawagin mo na siya Madam Zhao, tawagin mo siyang Lola. Lola. Pumasok kayong lahat. Zhenzhen, tingnan mo kung alin ang gusto mo. Iraw. Madam, itaas ninyo ang inyong kamay. Susukatin ko ang inyong katawan. Bilizan mo.
Pakiabot ang kamay mo, AMM. Sige, salamat po, madam. Lola, di ko na kailangang abalahin. May damit naman ako at kung gayon maghahanda, sayang lang pag lumaki na yung tiyan at di na magkakasya. Apo sa tuhod, paano magiging sayang kung sayo gagamitin? Kung di na bagay, pwede tayong gumawa ng bago. Ang kabataan, dapat maganda't magayos lagi. Tara, tignan mo alin ang gusto mo. Ang mga ito, madam, ay bagong dating na tela. Seda ng silk mo, tela ng moonshadow, tela ng JD ang ilan sa mga ito, mga bihirang tela. Tignan mo, alin ang gusto mong tela? To 20,000 ito, ayoko. Masyadong mahal, hindi ko tatanggapin. Ibang tela, pang-eskwela mo. Ibang tela, pang-bahay. Ibang tela, pang-okasyon. Gumawa ng maraming set. Loading card Zhou Jinghuai. Sige, Tingnan natin ang bag ulit. Nagtagumpay ang pagbabayad ng 3 milyon. Ito gamitin mo para sa pag-aaral. Tingnan mo kung gusto mo ito. Ayoko. Hindi ko gusto ito, siguro wala na. Bukod sa ito, ipak mo ang lahat para sa akin. Talagang tingnan mo ito. Nagtagumpay ang pagbabayad ng 5. Ito, iba may 3 ginto. Ang aking apong manugang dapat ay may 10 ginto. tama na yan. Kamay na tayo. Sinabi ni Yishi na hindi siya magutom. Oh, ay naku naman. Talaga, hindi na pwedeng magutom ngayon, parang isang kumakain para sa 4. Tara kakain tayo. Tara kumain. Sige anak, kumain, binili ni mama para sayo. Mama, gusto ko ng drumstick. Sige, bukas sa palengke, bibili si mama para sayo. Kain lang ng kain, dapat bang kainin mo yung karni? Mama, sorry po. Sa susunod, hindi ko nagagawa. Kain ng kain at inom ng inom, saan ako kukuha ng pera para suportahan kang palaging lugi? Kanin lang natirang ulam kahapon, sige, ubusin natin. Hindi masarap. Wala. Sapat na to para sa akin. Madali akong alagaan, hindi ko kayo maabala. Ayaw niya kasing kumain ng karne. Taki kumastos, baki ka ng responsible ang bata na ito? Nakakaawa talaga siya tingnan. Karapat dapat siyang kumain ng masarap ngayon. Makikita mo paano siya pinalaki ng madrasta at kapatid. Talagang nakakainis. Mabuti na lang at nandito na siya sa bahay namin. Hindi ko siya papayagang maghirap. Kahit ikaw, hindi mo siya pwedeng pahirapan. Lola, kayo hindi kakain. Akain na nanay kain. Totu kumain kaing marami haha kumain ka rin totu kumaining karn. Nanay, ang sarap ng nanay, ang sarap. Kabayan kayo and I lolo huwag kami. Kakain na lang ako ng gulay. Paborito ni Totoo ang gulay. Kung ayaw mo, utos ko na lang na ibalik para gawin ulit, madam. Hindi ayaw, huwag mong sayangin. Saish, ubos mo na lang lahat. Ooh. Masarap eh. Ooh. Masarap. Kaya kumain ka ng marami. Ngayon, talagang kumakain ka ng parang pang-4 na tao. Sapat niyan Lola. Uminom ka ng mas maraming sabaw para sa nutrisyon. Chuzenjen, inapayuhan kita na tumaba ng 10 libra sa loob ng 1 buwan. Ooh. Zenzen, pagkatapos mong kumain, ipapasyal ka na ng lola mo sa bahay. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Bakit mo siya tinitignan? Sa bahay na to, ikaw ang masusunod, Zenzen. Tara. Ooh. Huwag mo na siyang tingnan. Ngayon ko lang nakita ang ganitong kabaitan ni yung master. Yung master, ito ang mga pagkain at bagay na bawal para sa mga buntis. Huwag magpakita ng mga ito sa bahay. Opo.
Yung master, naglalakas loob akong tanungin kung paano namin tatawagin at trato sa Miss Chu sa hinaharap para maipasa ko sa iba. Simula ngayon sa angkan ng Zhao. Tratuhin siya na para Agad kong ipapasa ang mga utos. Wang Ma. Asen si Jinghuai? Lumabas na naman ba siya? Hindi lumaba yung master. Nasa kwarto. Talagang may katapat ang bawat isa. Ma'am, pagod ka na. Hayaan mo, dadalhin sa kwarto para makapagpahinga. Tama, makapagpahinga ka na, mas mabuting mag-relax ka. Tara na. Lola, ano ang nangyari sa'yo? Lola, ano ang nangyari sa'yo? Lola, Ah, ito ang kwarto mo, pawala ka na. Magpahinga ka na. gusto mo bang alalayan na lang kita pabalik para makapagpahinga ka? Ma'am, nagdadalang tao ka pa naman. Ako na ang sasama kay Lola pabalik. Tama, may dating karamdaman na yan ni Lola. Hayaan mo, pawala ka na. Sige. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, huwag mong tiisin, ha? Alamanay Lola. Sabihin mo kay Jinghuai, kung masama ang pakiramdam niya, huwag tiisin. Sisi. Pumasok ka na. Lola, magandang gabi. Magandang gabi, Tara. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na, kuya. Hindi ko talaga sinasadya. Alis na ako ngayon. Umalis ka. hindi ka pala simpleng kuneho. Ikaw ay tusong soro. Umunta rito sa gabi para magnakaw ng pagkain. Si Lola ang nagsabi sa akin na dito ako manatili sa kwarto na ito. Pero hindi kayo alam na nandito ka din. Kwarto ko ito. Pero kung dito ka titira, legal naman ito. Huwag na mag-aksaya ng oras. Hindi buksan ni Lola ang pinto hanggang bukas ng umaga. Paano yan? Kompleto ang mga pang-araw-araw na gamit. Huwag mag-alala. Pero, isa lang ang kama dito. Hindi natin first time matulog magkasama. Ano bang kinidita mo? Una, gabi na, malaligo muna kayo. Namamalikmata BAAKO. Si Zhao Jingwei ay nagbabasa ng libro tungkol sa pagpapalaki ng bata. Itaas mo ang dami. Buntis ako, sabi ng doktor. Sa panahong ito, hindi pwede. Ano ang inaisipin mo? Kung nagkaroon ng pagdurugo, ang araw-araw na pagsuri ng tibok ng bata, inadala ko na ang monitor ng tibok ng bata. O baka ako na lang. Alam mo bang gamitin ang monitor ng tibok ng bata? Halika. Hindi kailangan magmukhang parang may kaaway. Hindi ako ganoon kasama para sa buntis. Maglalagay muna tayo ng gel bago ang fetal health monitoring. Maaring medyo hindi komportable. Tease lang. Normal ang lahat sa babi mo. Mula ngayon, araw-araw kitang monitor hanggang sa ligtas kang mga anak. Ha? Baka masyado kang mabala. Paano kang? Tawagin ko na lang si Wang Ma. Mga gamit na katulad nito. Si Wangma medyo may edad na, di siya sanay. Ako na lang. Tulog na tayo.
Kumain na tayo ng agahan. Sino nagsabi sa'yo gawin to? Pasensya na ako. Huwag sabihing pasensya na. Kung ayaw mo, gagawin ko ulit ngayon. Dinala kita dito para magpahinga, hindi para magluto ng agahan. Alam ko dahil sa bata, pero kayo. Sobrang bait niyo sa akin. Wala akong pera o kakayahan. Kaya ito lang ang magagawa ko para sa inyo, di ba? Ayaw kong naririnig ang pasensya na. Dahil ito ang iyong tahanan. Dito sa bahay. Sa harap ko, hindi kailangan ng sorry. Pwede ko talagang ituring itong tahanan? Maging pamilya kasama si Zhao Jinghui. Ganito ba ang pakiramdam? Hindi mo na kailangan. Zhao Jinghui. Salamat sa'yo. Zhao Jinghui. Salamat sa'yo. Magliligpit muna ako ng gamit. Suot ng sapatos. Palm, Sir June. Hindi ba tumulong kagabi? Anaku wala naman. Inom tayo, inom. Why? Bakit nayan ka lang dumating, uncle? May parusa kang inom. Umuwi para kumain kasama mga bata. Late ka. Why narinig kayo iniwan mosi suhui. Tamang tama. May bago akong dala. Tara. Mabuhay ka, why? Ano? Sa bahay mahigpit ang mga bata. Amoy ng pabango ay kumapit. Mahirap ipaliwanag sa akin. Labas lahat ng tao. Hindi BA, Kuya Juan? Ang unang playboy ng Jinghai, nagpakasal sa 120 anyos na dalaga. Mas bata ng 10 taon ang aking asawa. Hindi maaring magtago ng lihim. Mamaya, huwag mo akong isama sa usapan. Kuya Zun, totoo ginagawa mo ito? Lalaki, naglalaro lang sa labas, di may iwasan. Nga, saka ang kasal kasi nagbunga ng bata. Hindi sila, kundi yung nasa loob ng tiyan niya. Tatlo ang nasa tiyan ko. Tatlon ga. Sige, alis na kayo. Kayo bahala. Huwag. Huwei, tingnan mo kung anong oras na. Kung uwi ka ngayon, walang mangyayari. Mas mabuti pang makipag-enjoy dito. Tama ba? ONG. Dapat nakatulog siya sa ganitong oras. Hihintayin kong makatulog siya bago ako umuwi. Tara na. Si Lola Jinjin ay matanda na para mapigil siya. Tulungan mo si Lola, tawagin mo si Jinghui pauwi. Chuzenchen, ang lola ay napakabuti sa'yo. Wala ka nang may babalik. Huwag mo na sana siyang dagdagan ng pagkabigo. Bawal pumasok ang menor de edad. Bent enios na AKO. Hiro ang IDKO. Ay, estudyante. Naku, bihis ka ng ganyan, paang nagtatrabaho ka. Hindi ako nagbebenta, hanapin ko ang asawa ko. Hindi pala estudyante, edi asawa na pala. Magkano ang gusto mo? Kami na ang bahala ngayong gabi. Kikita ka ng higit pa kaysa diyan sa asawa mong waiter. Ano sa palagay mo? Huwag kang humawak sa akin. Hinanap ko ang asawa ko. Nandiyan siya sa loob. Hindi ka papasukin. Ay, tawagan mo yung abang asawa mo. Paano mo nalaman na gusto kong manood ng live show? Ay, batiin mo yung mabait mong asawa. Hello. Zhu Yinghuai. Si Master Huai ito. Ano, naniwala ka talaga sa mga sinasabi niya? Sa tingin ko, babae ngayon walang kahihiyan. Hindi sila makakapangasawa ng pinakamayamang tao sa Jinghai, kaya binabago pangalan ng asawa nila sa Huai. Hindi kayo niloloko. Siya asa. Magpapalit ng pangalan, paano ito totoo yan? Kung si Huai ang asawa mo, ako ang patay ng minamahal nyo. Siyang ngayong gabi ay nasa I8 room. Oy. Si Huai talaga ay nandito sa I8 ngayong gabi. Baka totoo may connection itong babae kay Huai.
Imposible. Ang balita niya ay malamang sinabi lang ng boyfriend niyang waiter. Sa ganitong sitwasyon, ok lang siya asikasuhin tayo. Huaye, naku. Bigla Kumaga, Oitumigil KNGA. Ang kapal ng mukha mo, kinagat mo ako. Hindi kita palalampasin ngayong gabi. Huwag mong isipin na makakaligtas ka sa tulong ni Huay kapag pumunta ka sa Iwalo. Dito sa loob ng kwarto na ito, ang daming babae ang pumasok. Hindi ka nga kaapat dapat pa maglinis ng sapatos nila. Alam mo ba yon? Siue. Si Zhou Jinghuai. Pasensya na, hindi namin nakita ang tunay mong halaga. Palihim na paumanhin na lang. Hindi na namin ulitin. Kung may mangyaring masama sa anak ko dito, hindi ko sigurado kung ano ang mawawala sa inyo. Si Zhou Jinghuai. Sabi nila kapag buntis daw, walang dugong makikita. Patawarin niyo na kami. Relax ka lang sa trabaho ko. Wala silang madudungisan sa'yo. Kung ano ang kulang ko, huwag niyo na asahan yan. Ah. Humalika. Hindi nga ba't bumalik ang pariwara, bumalik na siya. Kay Huay, ang maliit na asawa. Totoo ba tong kasal na ito? Nakita mo na ba ng sap? Inom tayo. Sa late na, hindi ka pa bakit nandito ka na yon? Sabi ni Lola, sobrang let na. Pinapawi ka niya. Kakakasal lang, gusto mo na ng curfew. Hindi. Hindi ko kaya magbigay sa'yo ng curfew. Alam mo ba Daiti, halos gabi-gabi, hindi ako umuwi ng bahay. Pero hindi maganda sa kalusugan ang puyat. Ang inom din. At maraming babae rin. Hindi na ako babalik sa ganito. Makinig ka sa akin. Masama sa kalusugan ang hindi matulog. Umuwi na. Ingat sa pag-uwi, at alis na si Bonso. Ikaw walang asawa, hindi mo maiintindihan. Ho ka. Halika. Mga anak, kumunta na si nanay sa paaralan. Mag-behave kayo ha. Huaya, bakit kabi mengen? Hatid kita sa eskwela. Hindi tanggihan, araw-araw kita ihahatid sa eskwela. Shinshin. Opo. Shinshin. Lola, bakit ang aga bengen? Si Zenzhen magsisimula sa klase. Paano ako hindi maghatid sa iyo? Lola, huwag mo akong alalahanin. Alagaan ko ang sarili at ang sanggol sa tiyan ko. Hindi pwede, hindi pa rin ako kampante. Ang bag, mabigat ba? Kumuha ako ng tao para makatulong sa pagbitbit ng bag mo. Yung lunch, ipapadala ko ng masustansyang pagkain galing kay Mang Wang. Mahirap sa kantina. Lola, kailangan bang bilhin ang school para sa kanya? Pwede ba yun? Kailangan ko nang pumunta sa school, Lola. Sa gabi, sasamahan kita. Okay ba yan? Sige na. Alagana mo sa Jinshin ha. Alam kayo na pa. Tara na.
Marami na tulungan si Huey sa akin. Bobby, hindi na dapat magdulot ng problema sa kanya. Why? Papasok makisya. Ganito ba, AKO ka? Hindi naman. Masyadong sismosa ang mga kaklas ko sa paaralan. Gusto ko lang mag-aral na mabuti. Tatlong batas, walang porsahan, walang hirap sa sarili. Walang hindi sasagot sa tawag ko. Matatandaan mo ba? Alam kayo na. Sige na. Bye-bye. Bakit nandito si Master Huay? Woyaji, ito ba ang bagong modelo ng Inget ako sa Ypsilono. Sakto kakuha ko lang ng subsidy para sa mahihirap. Binili ko ng buo. Kung ibigay ang pera sa mahirap, hindi nila alam paano gastusin. Mas mabuting gamitin ko para saya. Nga, kung makuha ni Chu Zhenchen, yung taong mula sa probinsya, sayang lang. Gayong nakuha na yung subsidy para sa mahihirap, pwede ko nang ibalik yung tuition kay Marzhon. Nasaan na ang subsidy para sa mahihirap ko? Nabigo ang pagsusuri ng kwalifikasyon para sa subsidy na mahihirap. Ano ang nangyari? Yaji, alam mo kung paano gawin ang mga bagay. Nakuha mo ang subsidy para sa kahirapan. Ang pera, kung sino ang may kakayahang makuha ito, siya ang makakakuha nito. Walang pinipilit ang sarili. Walang ikompromiso ang sarili. Suyeji, kinuha mo ba ang aking pwesto para sa tulong pinansyal sa kahirapan? Oo, ako. Anong problema? Kulang ka sa kakayahan at sinisisi ang iba. Para kang manok na kumukuha ng pugad ng Ang pinsan ni Yaji ang direktor ng opisina ng mga gawaing pang-akademiko. Ang pagkuha mo ng pera o hindi ay nakasalalay ng lubos sa kanyang desisyon. Biglaan ang desisyon mo. Hahanapin ko ang principal ngayon din at kakausapin ko siya para malaman kung ito ba ay subsidiya para sa mga mahihirap na estudyante o subsidiya para sa mga may koneksyon. Suyeji, anong ibig mong... Chu Zhenchen, kung may sasabihin ka sa punong guro ngayon, maniwala ka sa akin, patatalsikin kita sa paaralan bukas. Ay, Cal. Kayong mga tao, magagarang kotse at mamahaling damit. Bumibili ng mga luho. Gusto niyong kunin ang posisyon para sa mga mahihirap. Ang tulong. Para dapat sa mga estudyanteng mahihirap, hindi para sa pansariling interest niyo. Ano bang pakialam ko sa mga mahihirap na estudyante? Hulihin niyo siya. Bitawan mo ako. Grabe, yung taga-probinsya pareho pala ng kwintas sa'yo, ang Yuki. Ano nung ginagawa mo? Oy, mukhang tunay itong kwintas. Baka kinuha niya yan, no? Siguro ninakaw niya ito kung saan. Hindi ako magnanakaw. Akin ito. Balisan niyo siya, baka may ibang gamit. Hindi pwede. Dapat dalhin sa faculty office. Huwag niyo akong galawin. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gumalaw. At ang bag niya, sigurado akong may tinatagong bagay diyan. Folic acid. Nakbuntes K. Nakbuntes K. Hindi kaya anak ito ni Zhu Yinghuai? Imposible. Si Zhao Jinghui ay kilalang womanizer. Paano siya magbabago para kay Chu Zhenchen? Huwag kayong masyadong makialam. Chu Zhenchen. Saan mo nakuha ang damit at kwintas? Sa labas ng paaralan ka palang nagkakaanak sa mas matandang lalaki. Wala kang pakialam kung bantis ako. Hindi nyo ba naisip na baka nagsurogasi siya? Palagay kayo. Pag nalaman ng school to, kakaischedule ito. Wala akong ginawang surrogasi. Anong karapatan mo sabihin yan tungkol sa... Chu Zhenchen. Hindi ba ikaf ang pupunta SA principal? Tara, tingnan natin kung kaya ng school ang sitwasyon mo, pati ng bata sa tiyan mo. Punta tayo sa principal ngayon. Palyasan natin SI Chushinshin. Hallway SA school discipline. Tara.
Sino nagsabing pwede kang pumasok? Isn't this the woman who got me dumped by Zhou Jinghuai at the bar that night? Magreklamo ako kay Chu Zhenchen. Walang pakundangan ang surrogate sa labas ng paaralan. Sinisira ang school spirit. Surrogate. Principal, hindi kayo ginawa. Siwaan magkasundo. Kinuha nila ang slot ko bilang mahirap na estudyante. Gayon sinisiraan pa ako. Principal, hindi kayo ikakubli. Si Yaji ay pinsan. Naniniwala na hindi siya magsisinungaling. Principal, hinihingi kayo. Surin ang MGA credential ni Suyaje. Anong suriin? Ang pagkilala ng mahirap na estudyante ay inaprubahan. Sinasabi mong silang dalawa ay magkasabat. Ako ang nakuutos sa ganon? Principal, si Chu Zhenchen ay gagawin ng lahat para sa pera. Principal, ang pagiging surrogate ay hindi biro. Kung kumalat to, tapos ang reputasyon ng school at nyo. Principal, may legal na kasal AKO at hindi ball essay, school na magasawa at magkanak ang MGA studian. Zabi Montag kasal ka. E di sabihin mo kung sino asawa mo. Bakit di ko siya nakikita? Di ba siya pumupunta dito? Chu Zhenchen, kung gusto mong patunayan na di ka surrogate, imbitahan mo ang asawa mo para patunayan yan. Kang hindi. Kung di mo siya maimbitahan. Ayaw na say school rules. Ma-eretspel ka. Hindi pwi, maghihiwalay din kami ni Zhu Jinghuai. Di dapat maging public ang relasyon namin. Okay, sige. Natangkal ka sa trabaho. Sino gusto mong tanggalin? Huayi. Jinghuai. Ayos ka lang BA? Ayos lang kako. Halika. Ba't po kayo biglang bumisita sa amin? Pwede po bang may magsabi muna para makahanda kami sa pag-welcome? Principal Lee, hindi ba ikaw ang nag-imbita dito? Ang galing Montag magpiyo. Kailan kita inimbita? Hindi ba nakutos sa kanya na papuntahin ang asawa dito? Sinasabi mo na ikaw ay. Ako ang legal na asa ni Tinfin at tunay na ama ang anak niya. Matatanggal pa rin ba siya? Imposible. Paanong anak mo ang dinadala niya? Anong meron siya na para ako? Hindi sa wala kang laban sa kanya. Hindi ko naman sinubukan ikumpara siya sa kung sino man. Gets mo? Who's hands-hand? Ako. Tuso ka, kasalanan mo ito sa pagpasimula at ikaw rin, Master Huai. Lahat ng ito ay dahil sa dalawang masasamang babaeng iyon. Pinagbintangan ka nila, nabulag ako ng kasakiman at hindi kita naunawaan. Mawag ka sa yakin, iligtas mo ang buhay ko. Ito ang pagkain niluto ni Wang Ma. Lumabas at hintayin masama para sa edukasyon bago magbuntis ang matagal na pananatili rito. Nang walang pagdanak ng dugo, naalala ko ang lahat ng ipinangako ko sa iyo. Kuya Huai, papunta AKO. Kuya Huai, tanggalin ko na silang dalawa sa trabaho. Bisita. Jinghui, hindi mo magagawa sa akin ito. Ayo enay Jinghui, baitawan mo na. Ay tinapon ni Tio ang tao. Hindi na makikita ni Zhenchen ang oo, ay Tio. Ang kiyakin mo pa rin, amo pa rin kami. Zhou Jinghuai. Wala na ba talaga akong silbi? Kailangan mo ba akong protektahan palagi? Ako ang iyong asawa. Paprotekta sa iyo ay aking tungkulin. Huwag kang mabait sa akin, PWD ba? Kung sakaling umalis ako balang araw.
Kung sa tingin mo masyado, Mas magandang masanay ka na ngayon pala. Iuwi na kita. Bakit na yung kalang? Oh, bilisan mo, bilisan mo. Gusto bang maligo bago matulog? Inihanda ko na ang damit mo. si, Bukas sasamahan si Zenjen sa Checo. Zhou Jinghuai. pwede Montag ba akong tulungan? Bakit ang pula ng mukha mo? May sakit ka ba? Hindi ako masama ang pakiramdam. Gusto kayo lang sanang. Gusto kayo lang sanang. Tulungang tanggalin ang strap ng bra ko. Ano? Sabi ko, pwede mo bang tulungan akong tanggalin ang bra ko? O baka papunta na lang ako kaywang. Huwag na. Tutulungan kita. Oh, Siguro dahil buntis na ako. Malalago ako, lumabas ka na muna. Anong ginagawa? hindi ba sinabi na kailangan gawin ang fetal heart monitoring karafaraf? Huwag na. Sabi na Yishang, maganda ang pag-develop. Sabi rin ng doktor, pwede nang simulan ang prenatal education. Gusto mo bang magkwento kay baby? Handa na ang aking handron na libro. Ang kwento natin ngayon eh. Hulaan monta kung gaano kita kamahal. Gusto mo ban batiin muna si baby? Shushinshin. Ah. Hindi kayo kaya. Pero gusto ka. Ano na yung ang gagawin? Ang sabi sa libro, pakalipas sa 3 buwan ay. Hindi pwede. 3 ang dinadala mo. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ka at ang gabata. Matulog ka na. Maliligo lang ako enge malamig na tubig. Jinghuai. Kamusta? Maganda. Totokang supilin naga isang bagay ang isa. Sa tingin kayo mas mabuting huwag na lang akong pumunta. Pakiramdam ko ay hindi angkop na dalhin mo ako sa ganitong okasyon. Narapat bang dalhin ang asawa sa subasta? Ang pangunahing problema ay hindi pa ako nakapunta sa ganitong kaganapan noon. Ipapahiya ba kita? May malit na kaganapan sa bahay. Gawin ang gusto monta. Jensen, sa subasta huwag magtipid, pabayan Montag siyang bumili ng gusto. Kung hindi siya maglakas loob, si Lola ang bibili para sa kanya. Bakit? Ang sarili kong kasava, AKO ang makaalaga. Kayo ay magpahinga na lang. Tara na. Palam Lola. Dumating si Ginoong Huey. Hindi ka nakikita sa auctions. Bakit biglang nagkaroon na rebisita?
May kasama AKO. Pumaharang kayo sa asawa ko. May tawag lang AKO. Nakasawa na si Ginoong Huway? Siya ang bata o batang babae? Huwag mamalayatin yan. Ngayon, siya na ang nangunguna bilang MRS, Zhao dahil sa anak. Ano na yon kang Mrs. Josia? Bakit interesado ang pamilyang Zhao sa babaeng estudyante? Sa tingin ko, gusto ng pamilyang Zhao na bigyan ng pangalan ang bata. Pagkatapos may panganak ang bata, siguradong iwan siya. Oo nga. Wala siyang singsing sa... Di ba alam mo na yung matagaw na? Chu Zen Zen. Sino ang nagsabi na wala siyang sinzin? Yung singsing sa pinky ni Huway mula kay Chenzhes, hindi natanggo sa loob ng 13 taon. Noyon naman. Hindi lang yan basta zingzing. Yan ang pamana ng pamilya Zhao. Ang kinakatawan nito ay ang posisyon ng pamilya Zhao. Zhu Jinghuai, tama nang hindi ito nababagi. Ang gusto ko at yung mga binibigay ko. Kahit na ilang beses mamtay, hindi magsisisi. Why, oras na para magsimula. Magsimula na tayo. Ang auction ay magsisimula na. Ang gayon ay ipapakita natin ang unang item. Ang ginto tepulang sinzin na may bisenyo ng buntot ng phoenix. Diyos ko, jadi sa nasingsing na may disenyo na buntot na phoenix, kaya nitong makabili na bung itla sa Europe. Ang gintot pulang singsing na may disenyo ng buntot ng phoenix. Ang presyo nito ay abo sa ganitong alaga. Simulan na ang bidding. Bumili ka lang ng gusto mo. Ako ba? Kailangan ko ring bigyan ng singsing si Zhao Jingwei. Huwag mo nang kunan. Tingnan natin kung paano kukunan ng unang ginang ng Jinghai. Nga, isang batang babae na walang alam sa pag-auction. Kapag napahiya siya sa harap ng mga mayayaman sa Jinghai, tingnan natin kung paano pa siya susuportahan ni Huwei. MRS Zhao, halatang gusto mo itong singsing. Ano ang iyong alok? Bilan mo na, ang kita ng asawa mo ay medyo malaki. 1,000,000. Gintong dragong bontot singsing. Paano nangahas magpresyo ng Ang isang manok ay mananatiling kahit magdamit ng pambansang ibon, hindi nagiging agila. 10,000, isang beses. bibilhin ko na. Tika, Nagpasindi ang lampara SI Master Hua. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Isang sigo, may napasinod, nagpasindi ng lampara sa auction house. Kahit sinong magtaas ng presyo. May isang tao na bibilay, ibig sabihin laha ang ito noyon, kinaho NI Master Hua. medong pa bang matataan na presyo? Meron pa bang magtataas ng presyo? Pagod na asawa ko, aalis na kami. Lahat ng koleksyon ipadala sa bahay at hayaan siya maglaro. Nanay. anak. Inom ng Nanay, tingnan mo, si Chu Zenzen. Si Zhou Jinghuai, big boss in Beijing Circle, now at all. magasto pa sa pag-ibig, magliwanag ng langit. Paano ang hindi mahana ang batang ito? Nanay naging mangal dahil sa anak. Ma, anong gagawin? Pinahirapan nila tayo. Mag-asawa lamang sa mayaman. Huwag palampasin ang traidor na iyan. Apo sa tuhod, ano sa tingin mo sa damit na ito? Maganda yang isa. Lola, simple yada, halitan mo nale. Anong klaseng pananjan? Lola, kailangan ba natin ng sobrang dami? Hindi masyado.
Hindi naman masyado tatlo sila tatlong baby are saying set bawata raw ang cute nila. May package ka sa pintuan na kailangang pirmahan. Si, Sasamahin kita. Hindi na kayo lang sa pagbubuntis lang ito. Hindi ka naman baldado. Samahan mo na lang si Lola. Magingat ka. Matagal na tayong di nagkita, ete. Walang gustong sabihin. 8. Huwag kang nagpeadala pa ako ng espesyal na pakete para sao. Hindi mo ba gustong tingnan? Chuahauji, anong balak mong gawin sa urna mama ko? Ang gayon maganda na ang buhay mo, kaya pinapunta ko ang yumao mon ina para makita ang buhay mo. Pinapalayan kita. Nandito ka sa bahay ho, kumawa kang masama, sisigaw ako, hindi ka makakalis. Sumigaw ka, chigna natin kung mas mabilis ang gitulo mo dumating. O, ton MGA abo ang mabilis kumalat. Sandali. Ziga, sabihin mo tak. Ano inije gusto mo? 10 milyon. Bukas ang gabi, dalhin MOSA Libis ang South Street. Bilog ang pera. Bilog ang produkto. 10 milyon, nababalo ka? Wala kang ganang pera. Anong sinasabi mong bobo? Ang batang yan sa tiyan mo, anak ni Zhu Jingwei, pinakamayaman sa Jingay, hindi ba desentang 10 milyon? Kahit na si Dou Yingguai siya, paano ko makakakuha na gaganong kalaking pera agad-agad? Sigurado namang may makasiya, di ba? Ukayam galahas, kahit ano pa man, bukas ng gabi, kailangan makita ko ang pera. Bakit ang tagal mo? Bakit ang tagal mo? Sabi mo tatanggap ka ng delivery. Naisan ang delivery? Zhou Jinghuai, gusto kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Ziga, sabihin mo basta hindi tungkol sa pagbabalik. Papayak naman ako. Kahit gasti kong bumalik sa paralan, hindi manggangahas ang paralan na payagan ako. Alam, mo na yan. Gusto mo ba na matamis o maasim? Kumuha ako ng mga bituin o buwan. Gusto kayo. Nabidyanem kako enge isang. Yakap. Zhou Jinghuai, gusto kong maging mas matapang Para sa ating anak. sa pagkakataong ito. Hayaan mo na akong mag-ayos nito. Talagang madiskarte ka na ngayon. Ma, huwag mo na siyang kausapin, nasaan ang pera. Nasaan ang abo ng nanay ko? Hindi mo makikita ang abo, wala akong ibibigay na pera. Nasaan ang pera? May 10 milyon sa card na ito. Suhui, Huwag mo nang piliin, hindi mo siya makontak. kung may balak kang saktan siya, hulaan mo kung makakalayo ka pa ng buhay. Zhou Jinghuai, di kayo inasan. Ikaw na tagapamana ng Beijing ay mahulog kay Chu Chonsen na isang babaeng estudyante. Saan siya? Ganyan ba siya kamahal? Paano ang dati mong babae? Paano naman kami? Ano ba kami sa'yo? Suhui. Ikaw at ako, alam kung ano talaga ang sitwasyon. Ipapakita kayo sa uneng mouse kung gano talagang ginagawa ni Chu Zhenzhen na sinasabi mong hindi interesado sa kamanan. May 10 milyon sa loob ng card na to. Hinagamit niya pera mo para sustentuan ang step mo at kapatid niya. Malamang iniisip pa niyang gamitin ang sanggol para kumita pa. Kung ganon, mas gusto ko pang gamitin niya ako. Gastosin niya pera kao basta gusto niya. Pwede kong ibigay ang buong pamilya Zhao sa kanya. Gets mo? Hulahin siya. Zhou Jinghuai, hindi pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Zhou Jinghuai.
Gusto mong umalis? Ang natitiray sa'yo na. Suichi, kaya kayo? Kayo'y magkakasabwat. Akala mo ba paano ka napunta rito? Balita ko buntis ka ng triplets. Mga baby, siguradong babantayan ninyo si mama hanggang makadating ang mga pulis, di ba? Anong balika mo? Simpre, gusto ko kaong kumaala na leho. Zhou Jinghuai. Ulin mo sila para sakin. Dalhin mo siya palayo dali. Zhou Jinghuai. Kumusta ka? Dugo. Nagdurago ka. Ayos lang AKO. Ayos ka lang BA. Ayos lang kako. Paano ka naman naging ganoon katanga? Kung bubugin ka niya hanggang mamatay, ano ang mangyayari sa akin at sa anak ko? Hindi naman ganon kadaling mamatay. Vakaanan umiyak. Bavaw umiyak ang MGA bunsis. Tama na. Bilisan Montag. Luhot na. Paano gustong ausin sila? AKO. Sino si Miss Chu Sensen? Ako, yun. Ako ang tumawag sa pulis. Nandito. No dito sa loob. ITO ang ebidensyang pinilit nila akong magtransaksyon ng GPR at sakta na nasawa ko, pakinarin ang tala ng pagpilit nina hukaoje at eliguifang na ibenta ko ang MGA itlog ko. Kasabay nito, pinaghihinalaan kong magkakasabat silang apat na itago ang abo ang ginanay ko. Investigahin ito. Salamat sa ebidensya, panagutin natin sila ayon sa batas. Salamat sa iyo. Dalhin. Kaya? Nakaplano na ito ng matagal mo. Zhou Jinghuai. Salamat sa ko. Gayon kaulang na laman. Pagmahalan, talagang tumutubo ang layman. Pagmamahal ng lola at ng iba. Kaya ako ang matapang ken gayon. Salamat sa iyo. Biglang sumakit ang tiyan ko. Jinjin. Zhou Jinghuai. Parang mangganganak na AKO. Jinjin. Hintayan mo. Ang sakit. Zhou Jinghuai. Parang manganganak na ako. Jinjin. Lola. Huwag kabahan, mag-relax ka. Natatakot ako. Siguradong magiging ligtas ang pangganganak. Mga kamag-anak, pakistop mo. Doctor, mas mahalaga ang buhay kahit ano pang mangyari. Siguraduhin niyo kaligtasan ng asawa ko. Walang mas mahalaga, lahat ligtas. Huwag kang mag-alala, magiging ligtas ang panganganak ng pasyente. Naku, Jinghui, pwede bang huwag kang lakad ng lakad? Nahihilo na ako. Lola, bakit ang tagal lumabas ni Zengshen? Nagsimula pa lang sa loob ng 10 minuto. Hindi naman ganoon kabilis ang panganganak. Maghinay-hinay ka lang, huwag kang mag-alaala. Nanganak na, may tagapagmana na ang pamilyang Zhao. Lola, magiging tatay na ako. Wow!
Pangalawang sanggol ay ligtas at maayos na. Salamat sa Diyos, pinangalagaan tayo. Ang galing, ang galing. Talagang para sa pamilya Zhao, may triplets na tayo. Ang saya. Binabati kita, 2 lalaki at 1 babae. Napaka-healthy ng 3 sanggol. Tuni, Jinghuai, Tuni, Lola. Jinghuai, salamat sa iyo para sa isang buo na pamilya. Ngayon ang aming zoo pamilya ay nagdiriwang ng buwan ng aming 3 sanggol. Sabay-sabay ipapakilala ko ang aking manugang na si Chutunay. Ipapakilala ko sa inyo si Chutunay, ang aking asawa. Ang sumpa ng pag-isa sa loob ng 18 henerasyon sa aming zoo pamilya ay nabasag na.